Nagsimula po ako sa sektor ng kabataang estudyante, sa kilusan ng mga kabataan estudyante sa Polytechnic University of the Philippines. Okay. Estudyante ako at na-recruit nung panahon na first year pa lang ako, year 2014, na kung saan ay itong si PPNP NDF ay nagre-recruit din pala sa hanay ng mga student council. At nung panahon na yon ay inimbitahan ako ng SAMASA o ng Sandigan ng Mag-aaral para sa Sambayanan na tumakbo bilang isang konsehal sa aming kolehiyo. Okay. Na later on, napag-alaman ko na pagkapanalo namin, matapos i-deklara yung pagkapanalo namin, ay binigyan ako ng pag-aaral. Ito na yung maikling kurso ng Lipunan ng Rebolusyong Pilipino. Okay. Na kinuha rin ni Miss Lady. Di ba, Miss Lady? Yes po. Okay, sige. Na kung saan po itong maikling kurso ng Lipunan at Rebolusyong Pilipino, sa pinakahuling topiko nito na ang Demokratikong Rebolusyong Bayan ay binabanggit na ito lang yung natatanging sagot para doon sa pagpapalaya ng bansang Pilipinas, doon sa sambayan ng Pilipino. Na tinutukoy nito yung armadong paikibaka bilang principal na forma ng paikibaka at parlamentaryong paikibaka bilang sekundaryo. Later on ay inilipat ako ng organisasyon doon sa Anak Bayan. Okay. Ayan, naging miyembro na ako ng Anak Bayan. So, 2014, putol kita. 2014, pumasok ka sa PUP. Ano course mo sa PUP? Accountancy po. Accountancy. Opo. So, pagkatapos nun, na-recruit ka na? Yes po, yes po. Sa pamamagitan ng? Sa pamamagitan ng Student Council po. Ayan. Kasi hindi ko po alam na itong Student Council na nasamahan ko ay mga aktivista din pala. Okay. Na sila din yung alyansa, yung SAMASA ay alyansa siya ng iba't ibang mga organisasyon. Ang bumubuo sa kanya ay Anak Bayan, League of Filipino Student, Kamanyang, Kabataan Party List, etc. Yung iba't iba pang mga organisasyon na binabanggit na progresibo. Okay. Pero liwanagin ko ha, para rin sa mga tagapakinig at mga netizens natin nanonood ngayon, yung PUP walang kinalaman diyan sa nangyari sa'yo. Yung pagsali mo doon sa Student Council, walang alam ang administration ng PUP na gano'n ang kakasadlakan mo? Technically, sa kung institution yung usapin, yung publication mismo ng PUP, the official publication of PUP, which is the Catalyst, ay karamihan din dyan mga miyembro ng partido, ng Communist Party of the Philippines. Karamihan din dyan ay miyembro ng Kabataang Makabayan. Kahit naman sa mga professor from the PUP, ay napakarami din dyan na mga miyembro ng mga Alliance of Concerned Teachers, miyembro ng KMU, miyembro ng Communist Party of the Philippines. So, hindi natin masasabi na sa pangkabuuan ay hindi alam ng administrasyon ng PUP na may underground recruitment sa loob ng school. Pangalawa ay si De Guzman, si President De Guzman, former President ng PUP na si Decong or si De Guzman, siya ay isang miyembro din ng Kabataang Makabayan, isang underground mass organization noong panahon na bago pa siya maging president o bago pa siya tumiwalag doon sa movement. Yes po, sa revolutionary movement. So, kumala siya? Yes po. Okay. Tapos, sige. Continue. So, pagkatapos nito, naging miyembro na nga po ako ng Anak Bayan, binigyan ako ng gawain bilang tagapagsalita ng College of Accountancy and Finance, na kung saan ay dinadala ko bilang ako ay student council, dinadala ko rin yung sarili ko bilang miyembro ng Anak Bayan. Okay. So sa lahat ng mga pagtitipon ng school namin, laging binabanggit yung pangalan ko para magsalita bilang representante ng mga estudyante sa College of Accountancy and Finance. Then, nailipat ako sa Anak Bayan na yung saklaw ay yung buong PUP. Okay. Pero yung organizing ko na nung panahon na yon ay community sa labas ng PUP. Okay. So, yung mga komunidad sa labas ng PUP, yung mga kabataan doon, yun yung primary na task ko para mag-recruit. Okay. Year 2015, yun nangyari. Okay. Pero, kasabay nung paglipat sa akin bilang miyembro nung Anak Bayan University-wide, ay ipinasampa din ako sa Communist Party of the Philippines year 2015. Okay. So, 18 years old na ako nung panahon 18. Na yan. Pero, malinagan ako, Christian, habang nangyayari to, enrolled ka pa rin sa PUP? Enrolled ako hanggang second sem. Second sem? Yes po. Anong yun? 2015 din? Yes. 2014 to 2015 okay. Po yan. Pero, ito, nung sumama ka na sa Anak Bayan, hindi ka na enrolled? Yes. Nung February po,
Hindi na. Around February ng 2015, hindi na po ako enrolled. Okay. Sige, continue. Tapos, after nun, pinasampa na po ako ng Communist Party of the Philippines. Ako na po yung nangangalihim nun doon sa community organizing. Then later on, inilipat naman po ako sa Kabataan Party List year 2016. Okay. Ng July, na kung saan yung pangunahing area naman namin na kinikilusan ay yung College of Engineering and Architecture. Okay. Sa PUP pa rin po. Pero yung gawain ko na po noon ay magtiyak ng mga edukasyon, PADEPA, Pambansang Demokratikong Paaralan, na yung sa ilalim nito ay yung mga subversibong edukasyon na nagtuturo na makatarungan yung revolusyon. Okay. Then later on ay may ginanap na isang lakbayan na kung saan ay delegado nito ay yung iba't ibang mga magsasaka na mula sa Eastern Visayas at Bicol region, na pagpunta nila nagstay sila sa PUP, doon sila natulog, kami nag-facilitate. Pero yung mga delegado nila doon ay yung iba dating NPA, yung iba ay mga milisyang bayan, yung iba ay kadre ng partido doon sa Northern Samar. Okay. Kaya may nakapagyaya, may nag-imbita sa akin na mag-NPA from the delegates of the Eastern Visayas Lakbayan year 2016 na mag-NPA daw po ako. Okay. So, para daw po magkaroon naman po ako ng ibang ambience, ibang environment, kaiba doon sa ligar at parlamentaryong paikibaka. Okay. At ayun nga po, so nag-decide po ako na susubukan kong mag-NPA nung year 2016 ng December. 2016? Yes po. So after the convention na yun, noong 2015, paano kanila niyayaya? Directly po eh. Directly, parang ako ay isang kadre or NPA. Sabi ko, Christian, baka Christian, baka gusto mo namang tignan doon sa bundok, gano'n? Kasi meron po kaming mga common terms na ginagamit, di ba? May mga common language naman po kami na ginagamit na nagkakaintindihan kami na yun yung mga Q na ibig sabihin ay ito ay miyembro ng partido, na ito ay miyembro ng NPA. Para rin sa mga nakikinig sa atin, ano yung simple lang, isa, kahit dalawa, na parang Q? Siguro kapag nag-uusap kami hinggil doon sa usapin ng paano magpakilos ng masa. Kapag masyadong malalim yung pinag-uusapan namin sa usapin ng organizing, ibig sabihin, hindi lang siya simpleng masa. Hindi lang siya isang simpleng estudyante, kundi dahil kung bakit alam niya yung malalim na pag-oorganisa dahil nakapag-aral siya ng iba't ibang pampartidong pag-aaral at makakapag-aral ka ng pampartidong pag-aaral kung ikaw ay kasapi ng partido. So, ganun po yung logic nung pag nag-uusap kami. Pero Christian, dumating din ba sa puntong katulad ni Cashin kasi pinag-rewelga siya eh. Ikaw nagwelga ka din? Yes po, nagwelga naman po. Nagwelga. Ano yung pinaka-una mong sampa o sabak sa pagwelga? Yung sa usapin po ng mga kabataan estudyante, syempre yung mga tuition fee increase po. Okay. Pero yung, dito sa Manila? Yes po. Saan? Sa Mindiola? PUP po. PUP. Opo, sa loob muna ng PUP, tapos later on ay meron pong may wage, ay meron pong taas pasahe yung LRT nung panahon na yun. Yun po yung pinakauna ko. Una mo. Tapos, so anong binibigay sa inyo pag nag-welga kayo? Si Cashin kasi, nung kinukwento niya sa akin, una niya sampa doon sa Mindiola, isang botelya lang daw ng tubig maghapon. Kayo? Kami wala po eh. Wala pagkain? Wala po talaga. Kasi sa mga nanonood po sa atin, ito Christian sa mga nakikinig na nanonood sa atin, ang lagi nasa isip, ng mga normal na, yung mga ordinaryong Pilipino, nakakakita ng nag-welga, pasintabi na po may pakain, kahit pa paano may pabaon na kahit diba yung pang pang chichirya o pang wala, clear na wala. Nung bago po ako, wala talaga akong nakuha. Pero hanggang sa nag full time ako. Pero nagkaroon ng I'm sorry. Okay, sige lang. Sige. Ayun. So hanggang sa nagkaroon na po nagkaroon na po kami ng pag sumunod na mga rally na kung saan ay may sumasagot na po. Pero hindi siya ganun kalaki. Sa aming tapos sa hanay lang din po ng mga aktivista. So ibig sabihin, kung aktivista ka, syempre meron kang agahan, ganyan. Pero mga year 2015 na po nangyari yung mga ganong senaryo. Mga ganong senaryo. Tapos Christian, doon na tayo sa iniimbitahan ka sa NPA after ng convention.
Actually, kung papipiliin po ako, ano yung mas masarap na buhay ng mga panahon na yun, siguro mas pipiliin ko na mas masarap na buhay yung NPA. Kasi dumadating sa punto bilang isang aktivista, yung kahirapan, yung sakripisyo, tinatanggap mo siya dumating sa point na isang beses lang ako sa isang araw kakain. Dahil sa yung kaisipan namin sa PUP, tayong mga organisador, yung magpapakain sa atin, yung masa mismo. Okay. At sino yung masang to? Saan magmumula yung masang magpapakain sa atin? Mula ito, doon sa mga marirecruit natin. Okay. At nang dahil nasa community organizing ako, talagang bubutasin pa lang siya. Sobrang hirap mag-recruit kung paano mo siya mabibigyan ng pag-aaral na pwede kanyang buhayin. Pero, so, dumating sa point na isang beses lang, isang araw yung pagkain ko. Unlike nung nag-NPA ako, na talagang kompleto. May 3 beses isang... Kasi naman, ang ikaw, nung nag-NPA ka... Ganun din, 3 times a day, kaya lang kasi tinatakal. Okay. Ikaw, unlimited? Hindi naman po. Siyempre, pero okay, kung compared mo nung nag-activista ka lang, mas okay sa NPA. Okay. Paano, inimbitahan ka na, umakyat ka na agad sa December 2016 po ako inimbitahan. Pero, dahil December is the anniversary of the, di ba? Yes, of the NPA. Okay. At ng CPP po ako. Ng CPP. So, dapat, December po ng 2016, sasampa na ako. Pero dahil yung Eastern Visayas ay daanan ng bagyo at yung panahon na yun ay may bagyo, hindi po ako nakasampa. So, January 2017 na po ako nakapasok. Sa January? Yes po. Okay. So, yun po yung naging circumstances. Tapos, pagpasok ko po sa Larangang Guerrilla, inisyuhan po ako ng Baby Armalite. Baby Armalite. Tapos, yung binigyan lang po ako ng maikling orientation. Paano siya gagana, paano yung safety, paano siya papaputukin, at paano susunod doon sa mandate. Okay. Ganyan. So, ganun lang po siya ka-brief. Then, after 2 weeks po, yun na. Tuloy-tuloy na kaming nag-operate. Paano? Umiikot na kayo? After 2 weeks po kasi, inilipat ako ng isang unit. Parang naging may sumalo lang sa akin nung pagpasok ko, pero may ibang unit talaga ako na sasamahan. Tapos mula doon sa unit na sinamahan ko, ayun na, umiikot na kami sa iba't ibang mga barangay, sa iba't ibang mga municipalities, para mag-organisa nung mga magsasaka na sisimpatya doon sa revolutionaryong kilusan. Okay. So, habang umiikot kayo noon, Christian, meron bang pagkakataon na meron ka nang napaslang nung ikaw ay nandun na sa kilusan ng NPA? Actually, kung usapin ng napaslang, confident ako sa sarili kung wala pa ako napaslang. Kasi sa mga tactical offensive naman na nasamahan ko, medical ako nung panahon na yon. Either medical or prop, which is nagdo-document ng mga nangyari. Okay. Pero kung overall natin, general natin siyang titingnan, naging kasama ako doon sa mga pagpapasya, nung pagpaslang, naging kasama ako doon sa mga tactical na ofensiba. So, syempre, may accountability pa rin naman ako doon sa mga yon. Pero nung sa tactical offensive kasi, though wala namang kaming napaslang, wala din namang walang namatay doon sa encounter na yon. Pero syempre, meron... Ano yung tactical offensive na yun? Military? Yes po. Binanatan nyo? Yung isa po ay detachment ng CAFGO, Civilian Auxiliary. Tapos yung pangalawa po ay kami naman yung na-raid na encounter ng military. Tapos yung pangatlo ay police station po, sa Lapinig Police Station sa Northern Samar. May namatay doon? Wala po, pero kung tatanawin ko bilang civilian, merong kasing civilian. Yung police station po kasi ay katabi niya ay municipal office. Doon sa municipal office, merong social worker na doon natulog sa municipal office na yon. Tapos nung pinasok siya, para lang makapasok ka ng police office, kailangan mong pasukin mo na yung municipal station, yung municipal office. So, ang nangyari ay kinaladkad pa nung isang kasama. Babae ito? Yung lalaki po. Lalaki. Kinaladkad pa ng isang NPA yung social worker. Doon nagpapakilala na yung social worker na hindi nga daw po siya man in uniform, na hindi siya police. Pero yun po yung isang grabing, siguro masabi kong grabe na nadaanan ko dun sa loob. Kasi laging itinuturo sa amin yung mass line na dapat ay maging ang iisipin natin kung ano yung magiging impact ng masa sa atin. Pero yung nakita ko ay hindi ganon, kundi talagang sobra yung piniginawa nila doon sa
social worker. Hindi naman nila pinatay, pero kung ako yon ay matotorture talaga ako doon sa nangyari kasi may mga bubog na doon sa dinaanan namin. Tapos kinakaladkad siya doon. Tapos binigay niya naman na lahat ng identity niya, yung wallet niya na may nagpapatunay na ayun na nga ay social worker siya. Pero merong time na pinaputukan sa gilid. Okay, para takutin. Pero syempre, alam na nga, nakikita na nga nakikipag-cooperate, bakit siya ganun pa itatrato? So, medyo... Itong mga bumaril na, itong mga matagal na or bago lang din? Matagal na rin. Matagal na rin. Actually, nag-criticize ako sa kanila kung bakit nila ginawa yun. Pero imbis na ma-credit yung binabanggit kong kritisismo sa kanila o kilalanin yung kritisismo ko ay wala pong nangyari. Actually, parang ilang months lang after noon na-promote pa siya as a platoon leader ng isang larangang guerrilla. Okay. So, sobrang na-off ako doon sa nangyari na yun. Tapos, sumunod doon, wala na? Ayun po, 3 encounter lang naman po. 3 encounter ka lang. Tapos, pero doon sa mga encounter na yun, wala ka talagang napatay or nakita mong pinatay nila? Wala naman po. Nung first encounter ko kasi, medical po ako nung panahon na yun. Wala naman pong namatay doon sa both parties. Ganun din naman po doon sa second encounter ko. Medical din po ako, pero wala po akong encounter na may namatay. Same doon sa Lapinag Police Station. Wala din. Wala rin po. Pero may mga encounters na hindi ako kasama. Anong ginawa doon sa municipal officer na yun? Sa social worker po na yun. Social worker. Iniwan na lang po siya doon eh. Actually, hindi nga siya ginamot nung mga panahon na yon. Okay. Tapos, nakita ko na lang din sa news na, kasi na-air po yun sa iba't ibang malalaking media companies. Okay. Pero, nakita ko na lang na, mga men in uniform na yun ang gamot sa kanya, ganyan. Tapos, pero yung niratrat din yung police station? Opo. So, pero walang wala namang namatay, based sa Wala namang pong namatay, meron lang pong mga nasugatan ng mga police officers. Okay. Ayun po. Ayun, pero may mga encounters na hindi ako nakasama, pero meron silang mga napatay nung panahon na nandun ako. Ganyan. Kasi dalawa po yung types nung tactical offensive namin, yung pagpasok namin doon sa mga pagpapaputok namin sa mga men in uniform. Ang una po ay syempre nandyan yung malalaking tactical offensive, which is raid, ambush, at snipe kung maaari na sure na may mamamatay. Meron naman din po kami tinatawag na atritibo na kung saan yun po yung mga maliliit harassment doon sa mga detachment, sa mga kampo, doon sa mga nag-ooperate, i-harass lang, papuputokan na ng ilang beses. Doon sa mga ganun, may mga namamatay pa rin naman pong mga civilian. Hindi naman po civilian. Officials. Mga police, militar. Yes po. Okay. So, habang nandun ka sa Kilusan, kasi si Kashane, nagtapat kasi sa akin si Kashane na may nangyayari ngang sa kanilang mga kababaihan, may pang-aabusong nangyayari. Ikaw, nung nandun ka meron ka bang nabalitaan na kasamahan mo o nasaksihan mo doon sa loob ng Kilusan na may ginagawa na rin iba yung opisyales o tawagan yung mga kadre? Meron na rin naman po. Siguro hindi ko may hiwalay sa nangyari kay Kashane. Meron din naman pong case na ganyan na dahil nasa sentrong pamunuan na nga po ako nung New People's Army, pinag-uusapan namin yung mga ganyang problema. May mga ganyan talagang mga problema na lumalabas na rape cases sa mga commanders ng mga military units. Pero ni isa wala pa ako nakitang na-demote or natanggal doon sa pagiging partido o naalis doon sa NPA kasi yun po yung mga parusa sa amin eh. Pero wala po eh. Kumbaga, yung isa nga po ay na-promote pa siya. Though, sa kabila nun, ay nirehistro naman na namin yung mga ginawa nilang mga hindi magaganda at mga mali sa tingin ng partido at ng buong... Christian, ilang taong ka sa loob ng NPA? Almost 3 din po. 3 years. Opo. So, kailan ka lang bumaba? Hindi po ako bumaba. Okay, sige, kwento mo yung end mo. Paano ka? Okay. Na-captured po ako ng 20th Infantry Battalion under ng 803rd Infantry Brigade. Okay. Na kung saan ay itong nakadakip sa akin,
talagang nung panahon na yon, nakala ko talaga mamamatay na ako. Siyempre, andun yun. Hindi, ano to, surprise na strike ng AFP sa inyo? Hindi po parang nagkasalubong lang talaga okay. kami. Anong senaryo? Anong senaryo? Parang kami, naglalakad kayo? Naglalakad kami. So, kung ang tawag niyo doon, may ikot, anong tawag niyo doon? Nag-iikot kayo? Mobile? Oo, hindi, kayo sa NPA, yung sinasabi, nag-iikot, naglalakad kayo, tawag, hindi mo sinasabi. Oo, yun, nagaganon kayo? Hindi po. Ano lang? Papasok po kasi na ako sa kampo, galing ako sa labas, papasok ako ng kampo. Pasanib ka? Okay. Tapos ang nangyari ay meron kasing corner na hindi namin makikita kung sino yung papalapit. Okay. Sino yung didit sa kabila din, hindi makikita kung sino yung papasok. So doon po kami nagkita nung mga sundalo. Though non-visible yung armas namin, pero dahil namumutla na yung kasama kong milisyang bayan, ay nahalata kami na military. Na military na kung bakit kami namumutla, bakit nanginginig yung kasama ko. Ganyan. So, doon na po kami kinapkapan na nakita na nga po yung armas na dala namin. Baby Armalite sa'yo? Sa akin, hindi po. Yung akin ay hand grenade. Yung sa dalawang kasama ko, yes po. Yung sa dalawang kasama ko ay mga, short firearm. Okay. 45 caliber, tapos Ingram. Okay. Ganun po. Tapos? Ayun po, nagkaroon ng salubong. Tapos dahil nakita na yung armas namin, siyempre itinali kami, pinadapa para itali. Hanggang sa later on ay dinala kami sa batalyon. Pero before nun talagang iniisip ko na papatayin na ako ng mga sundalo. Hindi na ako nag-iisip na magpagbubukasan pa ako kasi yun yung turo sa amin na kapag nahuli ka ng sundalo, torturein ka, papatayin ka. So talagang bini-brainwash nila kayo na ang military masama ang gagawin sa NPA. Opo, ganun talaga yung actually hindi lang sa NPA kundi sa mga Pilipino. Kundi yes po, in general, kahit sa mga magsasaka daw ay ganun daw yung ginagawa sa mga ng mga militar. So, syempre, nagulat na lang ako na ang ginawa ay binigyan pa po kami ng damit, binigyan kami ng pagkain, binigyan kami ng toiletries. Tatlo lang kayo niyan, Christian, na nahuli. Opo, binigyan kami ng toiletries para makapagpalit at makapag-ayos ng mga sarili namin before kami hand over sa PNP. Okay. Para tawag dito, Christian, may ginawa bang move ang yung makasamahan nyo dahil nahuli na kayo? Yes po. Anong ginawa nila? Nagbigay po sila ng mga statement na ako daw po ay illegally arrested by the 28th Infantry Battalion at sinampahan ng mga gawa-gawang kaso na ako daw po ay isang researcher na galing sa Polytechnic University of the Philippines na nag-integrate sa Northern Samar Small Farmers Association. At hindi lang po isang organisasyon yung gumawa niyan. Ginawa po yan ng Anak Bayan, ginawa po yan ng League of Filipino Student, ginawa po yan ng Kabataan Party List. At tinagurian po kaming Las Navas 3. Ayan. So, pag sinearch niya po yan sa mga Facebook account nyo, lalabas po yung Las Navas 3, yung mga pagmumukha namin, ng mga nahuli po kami. Yes. Pero wala silang counter attack sa military nung nahuli kayo? Wala naman. Wala naman. Kasi sobrang na... So parang ang point nila, pinaturo nila military na hinaras kayo kahit kumbaga pinapalabas sila sa tao, kayo normal na researcher, ikaw, yung makasamahan mo, pero hinaras kayo ng military. Yes po, ganun po. Okay. So parang ang nangyari na nga po dahil sa ganung pangyayari ay hindi sila makapag-counter attack. Tapos, na-encounter po sila ng sunod-sunod. Hindi ko naman po kasalanan kung ma-encounter sila ng sunod-sunod kasi nakakulong naman po ako. Pero ikaw tinuturo nila na nagtuturo? Nung may nag-surrender na bago, after kong makulong, may nag-surrender ulit, binabanggit niya na mag-ingat daw po ako kasi target na raw po ako ng mga NPA kasi sumasama daw po ako sa operation. Sabi ko, paano ko makakasama ng operation kung nakakulong ako? So, Christian, itong mga nakita, kasi nakapunta ka naman sa Senate, di ba, kayo ni Ka Shane, nila Ka Eric. Meron ka ba doon sa mga kasamahan natin sa Makabayan Block, sa mga representante ng bayan doon sa Makabayan Block, nakita mo na personal nung nandoon ka pa sa loob ng CPP at ng NPA? Nung member na po ako ng Communist Party of the Philippines, yung una ko po talagang nakasama dyan ay si Miss Sarah Jane Elago. Year 2014, kung di magkakamali yung first meeting ko sa kanya. Kasi siya pa yung NUSP chairperson nung panahon na yun, o spokesperson ng NUSP nung panahon na yun. At after nun, 2015 naging Kabataan Party. 2015 ganun din, pero 2016 ay nagkabataan party list na nga siya. Tapos
si Bayan mo Representative Kulyamat. Okay. Year 2016, July, ay nakasama ko pa siya sa Polytechnic University of the Philippines dahil doon ginanap din yung Manilakbayan na kung saan ay pumupunta yung mga galing naman sa Mindanao, kung na magkakamali, at sa iba't ibang mga probinsya para pumunta doon sa PUP at mag-integrate sa mga estudyante. Okay. So, nagsalita siya doon, nagpa-picture ako sa kanya. Na nag-NPA ako, bumaba ako nung March 2019 para puntahan yung family ko. Nakasama ko yan si Miss Sarah Jane Ilago sa isang sasakyan. Okay. Papunta ng Paranaque, Bayview Drive. Dahil merong... Sinundo ka nila? Yes po, sinundo kami. Kasama ko yung mga anak bayan personalities. At yung isa doon ay nagsabi, yung nasa video na ng NPA ako, na kung saan ay kumalat din sa social media. Pumunta kami ng Paranaque para mag-responde doon sa dinedemolish na community sa Bayview Drive. At hindi din natin masasabi na kasinungalingan yung binabanggit ko dahil napakaraming residente ng Bayview Drive na kayang magpatotoo na nandun talaga si Sarah Ilago nung panahon na yon at nandun din ako at the same time. Ganun. Kaya, hindi ko lubos maisip at hindi ko pa rin naman nakikita yung mga counter-attack nila hinggil sa akin dahil legit naman yung mga binabanggit. Christian, sa mga nakikinig na magulang at sa mga estudyante rin ngayon, panigado sa social media ay napapanood tayo, may pagsisisi ka ba? Kasi, nung sinasabi mo sa akin, noong 2014, isa kang freshman na gustong mag-aral sa PUP, pero nasadla ka at nauwi ka sa pagiging NPA. Ngayon sa mga nanonood sa atin, ano bang masasabi mo at maipapayo mo, lalo na sa mga magulang, sa mga anak nila, na ngayon ay nag-aaral at sa tingin nila ay kailangan nilang gabay? Ikaw na nga sa mga kababayan natin. Siyempre, kung usapin ng pagsisisi, mayroon mga pagsisisi, mayroong mga guilt na nananatili pa rin sa akin kasi dapat sa mundo ng mga dapat ay nakagraduate na ako, nagtatrabaho na sana ako, nakakapag-suporta na sana ako sa mga magulang ko. Pero yung nangyari ay nang dahil doon sa Legal Front Organization na nagsimula sa pagiging student council hanggang sa napunta sa pagiging anak bayan, sila yung nag-meet doon sa panahon para hindi na ako mag-aral, para hindi ko natapusin yung pag-aaral ko, para maging full-time activist ako hanggang sa sumampa ako sa NPA. Napakaraming panahon yung nasayang. Kaya para sa lahat ng mga kabataan, maging aral o pulutan natin ng leksyon, yung mga naging personal na eksperyensya o karanasan ko, ni Shane, at yung iba't iba pang mga former rebels, kung paano kami ni-recruit nung legal front organizations na ito, nung CPP, NPA, NDF, at maging leksyon para sa ating lahat na maging vigilante tayo sa mga pinapasok nating organisasyon para hindi tayo malinlang nitong mga organisasyon na to at wala ng kabataan yung maidagdag sa pwersa ng NPA at wala na rin panibagong kabataan yung mamatay. Kasi isang example ko na lang dyan, si Zaira May Lingad from the PUP. Pulsar student siya kung hindi ako magkakamali. Namatay siya noong February 2020 doon sa Surigao dahil sa isang encounter. So nakasama ko siya personally doon sa PUP. Sobrang syempre mabigat, sobrang bigat sa pakiramdam na merong nakasama mo siya kung hindi siguro kami sumampa doon sa NPA, hindi pa siguro siya mamamatay. So tapos imbis na sila yung magsabi sa magulang ni Zaira May Lingad, hindi sila yung anak bayan yung magsabi na namatay na siya. Ako pa yung nagsabi na namatay na. So sobrang kapag ganun ba Christian, kapag may namatay, ano ginagawa ng NPA? Iwanan na lang. Naiwan yung katawan. Wala sa pamilya, nagbibigay sila ng notation na wala. Sabi nila, binabanggit nila kailangan sinasabi sa magulang na namatay yung anak nila. Pero sa actual, nakita ko mismo, hindi nila yun ginagawa Yung example ko na lang yung kay Zay. Siguro naisip ko na lang din siguro kung namatay din sa loob, hindi rin malalaman ng nanay ko na patay na ako. So
So, ganun dapat natin siya tingnan sa lahat ng mga kabataan na maging inspirasyon o maging leksyon sa atin itong mga karanasan namin. Sa lahat ng mga magulang, syempre, nandiyan naman sa atin yung pagmamahal natin sa ating mga anak. Ngunit syempre, tayo mismo ay mahalagang salik at mapagpasyang salik sa mga pagpasok ng mga ng mga kabataan doon sa mga organisasyon. At kung ganito naman na yung nangyari, at yung inyong mga magulang, ay yung inyong mga anak ay mga nasa loob na ng organisasyon, hindi na umuwi sa inyo, handa naman yung Hands of Our Children para bigyan kayo ng mga aral, karanasan para mabawi nyo yung inyong mga anak. Andiyan din naman yung sambayanan para tumulong doon sa pagbawi sa sa inyong mga anak. So, maraming mga organisasyon na talagang ayaw na doon sa deceptive o mapanlinlang na recruitment ng CPP, NPA, NDF. Kaya mangyayari lang to o magiging matagumpay lang yung ginagawa namin kasi kahit ano namang yaw-yaw namin sa Senado pero kung hindi kami susuportahan ng mamamayan ay walang mangyayari. Kaya hindi kami nakikipag-usap para kila Sara Ilago, hindi kami nakikipag-usap para sa Makabayan Block, hindi kami nakikipag-usap para sa Legal Front Organization. Nakikipag-usap kami sa sambayan ng Pilipino na kayo mismo na alam niyo na kung ano yung kung ano yung mga Legal Front Organization ng CPP, NPA, NDF. Kayo mismo yung magtakwil dito at hindi na sumuporta doon sa armadong paikibaka at parlamentaryong paikibaka na inilulunsad ng Communist Party of the Philippines. Okay. Kashane, ikaw, ano naman ang iyong mapapayo sa mga nakikinig na nanonood sa atin? Base rin sa mga nag-experience. Naikwento na ni Kashane po yun, nabalikan nyo na lang po dun sa mga nakalipas sa ating episode. Ikaw, Kashane, ano mapapayo mo sa mga magulang at sa mga estudyante ngayon na nakikinig na nanonood sa atin na may balak o baka nililigawan na at yung mga magulang naman na kinukutuban na baka yung anak nila ay napapasama na dyan nga sa mga organisasyon na sinasabi ninyo? Gaya po nung sinabi ni gaya nung sinabi ko dati, tsaka gaya din ng sinabi ni Chan Chan. Yung kabataan bilang pag-asa ng bayan, napapakita yan sa pamamagitan ng una, tiyakin mo muna na magkaroon ka ng magandang kinabukasan bilang isang kabataan. Sa anong way? Kailangan mo magsumikap sa sarili mo. Tapusin mo yung pag-aaral mo para mabigyan mo ng magandang kinabukasan yung sarili mo at yung pamilya mo. At pag nagkaroon ka ng magandang kinabukasan, magandang trabaho, makakatulong ka na, napakadaling tumulong sa mamamayang Pilipino. Sa mga pamilya naman, lalo sa mga parents, kasi yung experience ko, naging broken family din kasi kami. Kaya yung kahalagahan ng unity tsaka ng pagmamahal sa loob ng pamilya, napakahalaga nun. Hindi sapat na binibigay mo yung mga material needs ng anak mo. Ang kailangan dun, kasi mas kailangan ng anak ang kalinga at pagmamahal ng magulang. Hindi lang mga material na bagay. So, kailangan ibinabalance yung relasyon ng anak at magulang. Hindi pwedeng sobrang higpit sa mga anak, hindi din naman sobrang luwag. Kailangan katamtaman lang. Para nang sa ganun, hindi maramdaman ng isang bata na siya ay na-out of place or nasasakal. Kasi yun minsan nagiging dahilan Sa karanasan ko kasi, isang dahilan kung bakit mabilis din ako na nahikayat ng kilusan nun. Dahil nga nasasakal ako sa loob ng pamilya. Kaya nung pinaramdam sa akin ng kilusan na bilong ka sa amin, ganyan, dito ka na lang, may pamilya ka dito, araguin ka namin. Parang doon ako nakaramdam na malaya ako dito, tanggap nila ako dito. So, yun yung isang dahilan. Kaya mahalaga na dapat nasa magulang, unang-una, ang pag-develop sa kaisipan at pananaw ng isang bata ay nagmumulayan sa loob ng pamilya. External na salik na lang yung paligid niya. Ganun. Kaya mahalaga na yung tie of the family, mahigpit yun. Mas yun. Kashane, yung katulad ng tinanong ko kay Christian, may pagsisisi ka ba? Sa pagkatapos na itong lahat, at may nare-realize mo na ito yung mga kwento, ito yung mga pinagdaanan mo nung nandun ka sa kilusan at yung mga kasamahan mo rin, meron ka bang pagsisisi na ikaw ay sumampa o naging NPA? Actually, kahit magsisi naman ako, hindi ko naman may babalik na yung nakaraan. Kaya ang ginagawa ko na lang is i-accept yung mga pangyayari para makapagpatuloy ako. Ang lagi kong sinasabi sa sarili ko, merong triple C na dadating sa buhay ng isang tao. Changes, choices, chances. Pero sa lahat ng yun, kailangan lang is acceptance. Kasi
minsan kasi masyado tayong nagiging pabigla-bigla sa desisyon natin na hindi natin naiisip yung mga consequences, lalo sa panahon na kabataan, pampusok talaga yan, adventurous talaga yan. Napagtatanto na lang yung kamalian natin pagka may nangyari ng masama. Kagaya nung sa akin, nung may nangyari ng masama sa akin, doon ko lang napagtatanto na mali pala yung naging desisyon ko. Pero kahit magsisi ako, wala na, hindi ko na mababago yun. Ang tanging magagawa ko na lang is paano ako mag-move on at paano ko itama pa yung mga pwedeng mangyari sa iba. Okay. So yun naman yung dahilan kung bakit din lumabas ako na nagsalita para matulungan yung iba pa na wag nang gumaya sa amin, tiyan-tiyan na napariwara ang buhay, nagkaroon ng masalimuot at bangungot na karanasan sa buhay sa murang edad. Kaya yun naman yung gusto namin ipaunawa sa mga kabataan, sa mamamayan, na wag nyo nang subukan pa na maranasan yung naranasan namin kasi hindi siya madali. Hindi siya simple. Ano na yan nakatatak na yan sa pagkatao namin. Bangungot na yan para sa amin na kahit na anong gawin namin, inahabol kami ng konsensya namin kung hindi kami kikilos para mailigtas pa yung iba. Kaya yun naman yung ginagawa namin ngayon. Pero mas siguro tinadhana rin ng ito opinion ko tinadhana rin siguro ng Panginoon o ng destiny na kayo ay maging living proof kasi matagal nang ang laban natin ng gobyerno laban sa NPA. Pero wala kasing tumatayo para mag-justify kung ano yung mga nangyayari sa loob. At lahat ay puro haka-haka. At hindi naman mai-interview ng katulad ko o ng mga kasama ko sa media yung isang bangkay na napatay na ng NPA because patay na siya. Kayo ang living proof na ito, merong talagang NPA, may nangyayari talagang ganitong recruitment sa mga kabataan natin na sana'y pag-asa ng bayan. At hindi naman po natin sinasarado ang ating himpilan sa mga taong nabanggit nila para paliwanagin din o magpaliwanag dito sa atin at sa mga kasamaan rin natin sa media, sa ibang istasyon, para yung side rin naman nila ay mapagbigyan din at masambulat din sa tao. Sabihin na natin, di ba? Kasi may mga nasabi tayong mga pangalan na tinuturo nga nakasapi ng CPP at NPA. At ito pa pala panghuli. Kanino ba talaga kasi mainit masyado yung red tagging. Kanino ba talagang nagsimula yung term na red tagging? Kay Christian? Actually, tama naman yung binabanggit nila na yung red tagging ay para ito doon sa mga binabanggit na human rights, naman regarding sa human rights na hindi dapat talaga ginagawa yung red tagging. Tama naman yun. 1 point yun para sa kanila. Pero hindi naman kami nagre-red tag. Hindi kami nagre-red tag. Bakit hindi? Kasi bigyan natin, konting minuto na lang, bigyan na natin ng informasyon yung mga kababayan natin, lalo na yung mga hindi naman nagbabasa regarding communism, Baoism, Stalin, bakit ba red ang incorporated sa communist? Red kasi mapula yung kinabukasan ng mga kabataan, na mapula ay kulay ng digmaan at kulay ng dugo para doon sa sambayan ng lumalaban. So, karahasan talaga. So, yung red as in talagang dugo. Yes po. Dugo, equivalent to revolution. Revolution, equivalent dugo, tapos para maging successful yung pinaglalaban ng Communist Party. Yun talagang ideology, di ba? Yes po. Kaya, ikaw, nagsasabi ka sa amin na yung red tagging, kanina nag-umpisa? Yung red tagging ay nagsimula naman talaga mismo siya doon sa mga kasama mismo. Kasi mga red nga sila. So, tsaka yan, pero yung binabanggit kasi nila, bahagi daw yan sa international law, sa nila, yung red tagging. Pero gusto natin na linawin na sino ba dapat yung nire-red tag? Ang nire-red tag lamang is yung mga personalities, mga individual o groups na pinagbibintangan lang na merong mga illegal activities. Pero itong mga nagki-claim na sila daw ay nire-red tag, ang kakapal ng mukha nyo para sabihin na nire-red tag kayo. Kasi alam nyo sa mga sarili ninyo na nagre-recruit talaga kayo sa underground, may illegal activities talaga kayo. Kaya ang kakapal ng mga mukha nila na sabihin na nire-red tag sila, which is hindi. Sila mismo ang nagre-red tag sa sarili nila. Ginagawa nilang hipokrito at sinungaling yung sarili nila. O edukado naman sila, bakit nila ginagawang bobo at tanga yung mga sarili nila, di ba? Ganun yun. Yung po, mga kadiretsan, wala, paunawa po sa mga nanonood, nakikinig sa atin wala pong kinalaman ng istasyon po sa mga nasasambit po namin dito ngayon sa programa. Tawag dito, pinakahuli, last, panghuling statement ka, Christian.
Di sa akin, sa lahat ng mga kabataan ay maging vigilante tayo doon sa papasokin nating organisasyon at sa lahat ng mga organisasyon na patuloy na nagre-recruit doon sa mga kabataan ay makonsensya tayo doon sa mga magulang at sa mga pamilya na nagkakahiwa-hiwalay. Makonsensya tayo doon sa mga kabataan na hindi na nakakabalik sa kanilang mga magulang. Okay. Kashing? Yun po, kumbaga, ang pagiging makabayan ipakita natin sa term na minamahal natin yung bayan natin, na tinutulungan natin yung mga kababayan natin nang wala tayong hidden agenda sa kanila. Kasi pag sinabing pagtulong, tutulungan mo talaga sila. Okay. Tulungan mong i-resolve. At hindi yung itulak mo sila sa kamatayan or sa kulungan. Okay. Ganun yun. Kasi ang ginagawa kasi ng mga organisasyon na to, ginagamit nila yung salitang kahirapan, yung salitang paglilingkod sa mamamayan. Pero ang totoo niyan, ipinapahamak nila ang mamamayang Pilipino. Kasi nga, itinutulak nila ito sa isang madugong labanan. Okay. Na nagdudulot sa dalawa lang. Kamatayan or kulungan. Okay. Sige. Maraming salamat Christian at Kashing.